Ito natin sa channel 1 ilagay para magkaroon ng ilaw dito. Ngayon, hala, ilaw lahat. Ilaw lahat eh. Ba't ganon? Luma ulit. Grill na CE8 galing Pangasinan. Okay, grill na CE8, Grill CE8 Professional Power Amplifier galing Pangasinan pa ito. Shout out hindi, maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. Ito, may kwento muna tayo. Unang pinadala rito ni Bossing is itong board lang. Ito, kaya naka stretch film pa siya, oh. Yan, Grill 8 module. Ito lang pinadala niya. Sabi ko, hindi pwede, sir. Sabi ko, naalanganin ako yung troubleshoot dyan na wala sa supply niya. Sabi ko, padala mo rito yung buong casing. Ngayon, pinadala yung buong casing. Yung casing lang taga pinadala. Yung isang board din niya pinadala. Although, okay naman yata yung isang board na magawa natin to. Although, nakalimutan ko na kung anong problema nito. Parang protect yata to. Dahil wala naman tayong ibang choice nito, kundi ito lang talaga. Wala namang channel to. Tanggalin natin itong takip, yung plastic, and then salpak natin. Diretso troubleshoot na tayo. Tanggal ko na yung stretch film or plastic. Ito yung bumungad sa atin. Medyo kinalawang na siya, although na-stock siguro ni Bossing to, kaya kinalawang siya. Okay, nag-check naman ako ng kwan dito, ng diode dito. Buo naman siya. Buo, wala namang siyang shorted. Saan kaya yung problema nito? Kahit balik ko muna to. Ay, parang trimmer niya parang basag na. Ito pala, oh. Parang basag yung trimmer nito. May value niyan, to auto. To auto, to okay. Basag yung kan, basag yung trimmer. Baka dyan galing yung problema niyan. Basag, oh. Check na natin to kung may continuity pa yan. Parang wala na. Parang wala ng continuity ito eh. Okay, try ko muna ibalik ito. Balik natin sa may casing. Try natin kung anong kalagayan niya, kung nakaklip ba siya or protect, anong issue. Naibalik ko na yung board. Ang problema ay post start niya tigas, o hindi matigas, ayaw mag start. Siguro madumi na yung loob nito. Ang problema nito, kapag magpalit ka, kailangan mo tong tanggalin yung transformer, oh, para matanggal mo tong pinaka front panel. Okay, ano muna natin, pilitin na lang natin mag start to. Itong problema sa mga post start eh, yung mga tack switch pag na-stuck eh, kwan siya, ang hirap niyang i-start. Palitan ko muna to, tanggalin ko muna tong transformer, palitan natin tong tack switch nito. Ang hirap, binaklas ko na. Ang problema, yung pamalit ko is maiksi. Katulad sa mga switch lang ng turbulence to, ng mga maiksi eh. To maiksi yung kanya, yung pinaka pin. Compare mo dito, mahaba to. Hindi naman pwede to. Pag ito pinalit natin, hindi abot dito. Hindi siya abot. Ngayon, mayroong diskarte dyan. Tatanggalin mo lang yung takip. Ito yung pinakatakip nya. Tapos itong parang simbras na to sa loob, ito yung nagko-contact eh. Tapos yung tatlong butas na yan, yung pin na yan, kukuskusin mo. Kasi nangingitim yan, kukuskusin mo yan para matanggal yung itim. Ganon din dito, kukuskusin mo rin to dito para matanggal yung itim, para magko-contact sila once na ipipress mo tong pinaka pin nya. O ano ba tawag dito? Pinaka knob nya. Tama ba? Okay, kapag nalinis mo na yan, balik mo yan. Tapos balik natin to, mga may diskarte tayo dyan. Bali, ito na ang nagiging kalabasan nya. Ayun o, naibalik natin o. Parang wala lang nangyari. Ang diskarte dyan, kasi pinutol mo yung pinaka parang lock nya. Ngayon, susunugin mo ng panginang. Ngayon, aalsa yung plastic dyan. Yan ang magiging harang.
Yan ang magiging harang niya. Okay? Oh, parang wala lang nangyari, oh. Huwag mo rin buusan ng pandikit kasi pag binuusan mo ng pandikit yan yung labnaw, baka may dumiretso dun sa loob, hindi na magalaw. Balik to. Sana maging okay na. Eh, balik ko na. Ayan, oh, nakailaw na nga siya, oh. Ngayon, tingnan nyo mangyari. Kung kanina ang hirap i-switch on, ngayon ito maging kalabasan nyo. Oh, one click lang, di ba? Pero pagtataka, walang indicator. Or alam ko yung indicator nito kasama sa channel 1 eh. Okay, dito kasi tayo naglagay sa channel 2. Ayun, sukat ka tayo. Tignan natin kung may bias ito or wala. Ano yung tester natin? Pwede naman na kahit di kayo magpalit nito, lilinisan nyo lang, kaya yun. Malaki naman yung switch na yan eh. Alanganin talaga kung yung maiksi nilagay natin, oh, hindi abot dito. Although pwede naman putulin tapos tugtong lang sa isa. Sukat tayo ng bias. Wala. Walang bias eh. Wala. Dito. Wala. Pagdating dito, wala siyang bias. Tingin ko ang problema dyan sa may trimmer na yan, oh. Trimmer yan, oh. Okay. Natin. Saglit lang, oh. Isang pindot lang, oh. Ngayon, tatanggalin ko muna to. Tapos yung trimmer, try natin i-fix yan. 202 yung value niyan, 2K. Try natin lagyan ng mga 1.8 kung ano mangyari. Binasag ko na lang ng tuluyan yung trimmer. Tingnan ko, mga mga transistor, parang kinakalawang na rin, no? Kailangan, and although hindi pa naman siya totally kalawang, nangingitim, kailangan maagapan to, lagyan ng varnish. Ito yung trimmer niya, wala ano. Oh, itim na talaga siya. Value nito ay 202. 202 meaning 2K. 20, 20 add ng dalawang 0, 2,000 eh, 2K. Ang nilagay ko is 1.8. Try natin sa 1.8 kung ano magiging kalabasan nito. Ito na, binalik ko na yung board dito. Dito siya, oh. Ito natin sa channel 1 nilagay para magkaroon ng ilaw dito. Hala, ilaw lahat. Ilaw lahat eh. Ba't ganon? Tiga nga lang. Noting ko to. Noting ko to. Ayan, note ko yung supply. Tingnan natin kung ano mangyari. Hala, nag-normal siya. Nag-normal, ibig sabihin ano kaya yung bias? Ito may bias kaya ito, kaya ito lang supply na mataas. Pero kasing kwan yan eh, meron siyang voltahe na high voltage na low ampere. Tingnan nga natin kung may bias siya kahit nawala yung mataas na kwan. Puro na kasi kalawang. Wala pa rin. Wali. Wala pa rin. Ibig sabihin may problema pa. Baka yung mga kalawang lang siguro. Nag-fix na tayo, wala pa rin eh. Balikan ko na lang kayo pag nag-okay na. Sinilip ko ng todo. Talagang kalawang na pala yung mga transistor nito. Pambira na yan. Oh, maganda siguro palitan muna ito hanggang dito. Ano ba yan? Wala na, oh. Putol na talaga yung mga nakapatong pa siya, pero parang wala nang continuity. Ano ba yan? Okay, palitan muna natin mga transistor na to. Oh, lahat ng transistor nito pinalitan ko to. Lahat 22 na A970 lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos C224 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pares kung ilang piraso to dito, sabi natin 2, 4,
dito is 6 anim dito. Dito sa kabila is 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang pala dito. 2240. Tapos dito kasi 5401 na to eh. 5401 ito. Tapos dito 5401. Ito 551 naman ito. Tapos ito kinalawang na rin ang todo yung paa ng switching diode 4148. Buti may naka-indicate na value. Tapos ito pinix bias ko to dito ha. 202 kasi yung nakalagay eh. Although malaman na lang natin mamaya kapag may audio na. Tapos ito 33 volts ito. 4752 code yan. 33 volts. Ayan, ito tsaka ito yung biyak, dalawa na to. Yung 2 4 yung na dito buo naman to eh. Buo pa eh. Tapos nagpalit na ako niyan, ayaw pa rin. Ang pinakahuling sira is ito. Yung 68 volts 68K. Kapag tinister mo, okay. Kaso napakababa na ng reading. Yun pala, nag-change value. Ito, dalawa pinalitan natin. Although dito, yung kapares niya buo pa. Pero balak ko na palitan. Okay? O yan lang. Ngayon, ang gagawin ko rito, ibabarnish ko ito. Kapag tumunog na ito, ibabarnish natin para hindi gaano kakapitan ng kalawang. Balik ko ito. Tapos testing natin. So ngayon guys, bali ito, pinahirapan ako ng husto. Pakita ko muna sa inyo na nagiging normal na siya. Nawala na yung protect sleep signal, nawala na. Pakita ko muna sa inyo bago ko ipakita yung mga nasira. Pinasakit yung ulo ko. Akalain mo siguro mga 4 hours ko nang tinotroubleshoot to. Isang board lang ha. Wala na wala na yung signal, wala na yung clip. Okay, nagnormal. Ang problema, naka zero bias ito sa output. Pero doon sa may drive niya is may bias. Hindi ko lang alam, medyo hindi ko ganun kakabisado kasi itong thrill, kung zero bias ba talaga yung andito niya. Parang katulad sa Saracula. Wala kasi yung kapares niya eh. Kung dito sana yung kapares niya, may hambing sana natin. Although mamaya, tingnan natin kung magkakaroon siya ng audio or wala. Sa ngayon, naging normal siya. Dito may bias to, nasa 0.5. And then, sinubukan ko palitan ng 1.5 na value. Yung 1.8, tinanggal ko dun sa may bias niya. Parang hindi naman nagbago. Kaya binalik natin na, naglagay na tayo ng speaker. Naglagay na tayo rito ng audio input. Okay. Ang problema lang, tinisting ko na may audio na siya. Kaso yung control, walang control. Pagka on mo, pag may audio input, tutulog agad siya. Itong problema ngayon, isang channel lang to. Paano kaya gagawin ni bossing dito? Bahala na siya. Basta importante, mapagana ko tong isang channel. Ayan may tunog siya agad medyo mahina lang. Medyo mahina lang. Naka-pull na yung cellphone natin. Tingnan mo, naka-off yung volume pero may tunog. Nakasang ko. Pero may audio na siya. Okay. Huwag natin patagalin kasi haba lang lalo yung video natin. Palitan natin ng control. Nabaklas, hindi pinalitan ko na. Ito yung control niya lumang-luma na talaga. Bali 20K yung value nito, pero nakaparallel siya kasi stereo mode. Naka-stereo siya, magiging 10K. Nilagay natin diretso lang yung mono na 10K na. Yung ginagamit natin na pang power up dito. Okay, ibalik ko muna itong control. Tapos diretso testing ulit tayo. Naibalik ko na yung control. Ito. Naibalik ko na yan. Yan pa rin, may nakakabit pa rin ng speaker yan. Dito sa isang channel lang naman ito Okay, yan. Kanina, naka-off yung control is may audio siya. Ngayon, yan na, naka-play music natin. Naka-full volume. Wala nang audio, di ba? Ngayon, lagyan natin ng volume. Meron siya Working na.
Sirain control. Solid. Design siguro talaga nito, parang zero bias ito sa may output eh. Ka-design ng Rakula. Wala akong makuhang bias eh. Kahit na anong adjust ko doon, wala talagang bias dito. Pero dito, meron siya mga nasa 5.6 dito. Na working na yan. Ayaw ko magsundot-sundot na kwan. Baka mamaya madisgrasya pa. Solid. Ngayon, to 20 nga natin. Natin ito 20 to. Ito 20 natin. Bahala ka dyan. Ano, ito 20 na na. Tingnan kung baka masyadong mainit naman. Grabe lakas ng pan ito. Ano yan? Solid. Hindi man umiinit eh. Okay, working na. Yung bias na ginamit ko to guys is 1.5. Yung 201 doon, yung 200 ohms, papalitan ko pa yung isa doon. And then ibabarnish ko to. Teka lang, baklasin natin. Ito, binaklas ko ulit to kasi ibabarnish natin. Kasi nangingitim na to. Baka matuluyan. Ito, binaklas ko ito. Itong trimmer na to, value nito is 501, 500 ohms. Wala na, mababa na masyado yung resistance nito. Sira na siya. Yung nandito, ang nilagay ko is 1.5 dito. Tapos dito naman, yung 501 nilagay ko is 220 na lang. 220 na. Sinukat ko, hindi naman nagbago yung bias eh. Yun pa rin naman, zero bias pa rin dito. Pero dito, mga nasa 0.6 dito, 0.6. Tapos dito, nasa 0.6 din. Na normal naman sa Krell yan eh. Tataka ko bakit zero bias ito. Wala kasi yung isa, itong problema ngayon. Pagdating dun sa isang board ni sir na parang magkaiba yung tunog. Basta bahala na, mapagana lang natin ito. Eh siya naman may gusto ito na isa lang yung board pinadala. Dapat dalawa yung board na pinadala. Na wala naman na tayo makitang problema na. Okay, bago lahat ng control na yan, control bahat ng transistor na yan. Ngayon babarnisan natin. Barnisan ko lang muna ito. Tapos balik tayo. Diretso takip na. Ito, final na to. Nabarnish ko na. Ang baho pa. Sakit sa ilong yung varnish. Okay, to 20. Bahala ka dyan. Pinix ko na lahat ng trimmer ha. Pinix ko na lahat ng trimmer. 220 ohms saka 1.5K. Bahala dyan sa busing dyan. Ayan, solid. Masulit talaga yung tunog ng Krell. Madiin yung tunog niya. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Issue lang naman ito mga kinalawang eh. Kinalawang tapos nag-change value na 68K. Doon lang naman ako natagalan kasi kapag tinister mo siya, working siya, okay. Kasi nga may resistance eh. Ang problema, nag-iba na. Kaya yung labas niya, protect, lahat umiilaw. Lahat nag-iilaw siya. Kaya medyo nahirapan din talaga ako. Inabot ako ng 4 hours sa kakahanap. Ganun talaga. Kasama yan sa trabaho natin. Okay, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and din siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and din siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.